Bago tayo tuluyang sumabak sa ating istorya, gusto ko munang batiin kayong lahat. Habang binubuksan natin ang unang bahagi ng kwentong ito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood na yun. Mas masaya ang pakikinig kapag alam mong may mga kapwa kang nakikinig mula sa iba't ibang lugar, sabay-sabay na dumadamay sa bawat sakit, lihim at pag-asa ng ating mga karakter. Sa isang napakalaking mansion sa Forbes Park, araw-araw na maagang nagigising si Salve Montenegro bago pa man sumikat ng husto ang araw. Alas 4 pa lamang ng umaga ay bumabangon na siya mula sa maliit na kwartong inuukupan niya sa likod ng kusina. Isang silid na sapat lang para sa isang bakal na kama, lumang electric fan at kaong pinaglalagyan niya ng kanyang ilang damit at personal na gamit. Tahimik siyang kumikilos sa dilim, ayaw niyang makaabala kahit sino. Sanay na siyang mabuhay ng parang anino. Naroon pero halos hindi napapansin, maliban na lang kung may pagkukulang. Pinagmasdan niya ang sarili sa maliit na salamin may bitak sa gilid. Maputla ang kanyang mukha, ngulit malinaw ang ganda nitong hindi mapagkakaila. Mahinhin, malinis, at may matang tila laging may kinikimkim na lungkot. Isinuklay niya ang kanyang buhok at isinuot ang simpleng uniforme ng kasambahay. Pagkatapos ay tahimik siyang lumabas ng silid at nagsimulang maglinis ng dining hall. Sa labas ng mansion ay marangya ang buhay, ngunit sa loob nito ay maraming matang mapanlait. "Salve! Pakiayos ang mga kubyertos! Hindi ba kita tinuruan kahapon?" Matinis na sigaw ni Verona Ballesteros mula sa ikalawang palapag. Napatingala si Salve. "Opo, Ma'am Verona, inaayos ko na po." Si Verona ang nag-iisang anak na babae ng pamilyang Ballesteros, maganda, sopistikada at laging nasa sentro ng atensyon. Ngunit sa likod ng maayos na bihis at mamahaling pabango ay isang pusong sanay manlait ng mga taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. Simula nang dumating si Salve sa mansyon 2 taon na ang nakalilipas, hindi na ito nawalan ng dahilan para asarin siya. "Ang bagal mo talaga," dagdag pa ni Verona nang makababa ito. "Minsan iniisip ko kung bakit ka pa tinanggap dito." Hindi sumagot si Salve. Iniyuko na lamang niya ang ulo at nagpatuloy sa pag-ayos ng mga kubyertos sa mahabang lamesang yari sa Nara. Sa kusina naman ay naroon si Maring Celia, ang matagal ng kusinera sa mansyon. Mataba ito, malikis kumilos, at bagamat madalas masungit ang tono, malambot ang puso. Habang naghihiwa ng sibuyas, sinulya pa nito si Salve. "Hayaan mo na yang si Verona. Hindi mabubusog ang mga ganyang tao hanggat wala silang inaapi." Napangiti ng bahagya si Salve. "Sanay na po ako, Aling Celia." "Yan ang problema sa'yo, iha. Masyado kang sanay magtiis." Sa isang sulok ng kusina ay dumarin din si Nico Alegria, ang driver ng pamilya. Matangkad ito, tahimik, at hindi pala imik sa karamihan. Pero napapansin ni Salve na isa ito sa iilang tao sa bahay na hindi tumitingin sa kanya parang gamit lamang. "Salve," hinanang tawag ni Nico. "Nakabili ako ng gamot para sa nanay mo kahapon. Naiwan sa sasakyan. Kunin mo mamaya." Bahagyang lumaki ang mga mata ni Salve. "Ha? Pero Kuya Nico, babayaran ko po." "Kapag may pera ka na lang," putol nito. "Unahin mo muna si Aling Ludicia." Napatanggo si Salve. Halos hindi makapagsalita. "Maraming salamat po." Malayo sa marangyang bahay na yon, sa isang inuupahang maliit na silid sa Pasig, naroon ang kanyang inang si Ludicia Montenegro. Mahina na ang baga nito at madalas hingalin. Kada sahod ni Salve ay halos kalahati agad ang napupunta sa gamot at upa. Ang natitira ay ipinadadala niya para sa pagkain at kung minsan ay para may pangpa-check up. Wala siyang kalapatang mapagod dahil sa bawat oras na lumilipas, pakiramdam niya ay nakikipagkarera siya sa karamdaman ng kanyang ina. Ngulit bago pa siya napadpad sa Maynila at naging kasambahay, ibang-iba ang buhay ni Salve sa probinsya. Lumaki siya sa isang maliit na bayan sa Quezon, sa bahay na gawa ng pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Doon niya nakasama ang kanyang inang si Ludicia at ang kanyang lola na si Belena. Ang kanyang ama na si Teodor ay namatay noong bata pa siya. Ang tanging naaalala niya rito ay ang magaspang na palad nito at ang mahina ngunit mamahaling boses tuwing inuuwi nitong tinapay sa talyer. "Bahalang araw, anak, makakakita ka rin ng mas magandang buhay," minsang sabi nito sa kanya noon habang nakaupo sila sa harap ng bahay. Pero hindi na dumating ang araw na iyon para sa kanyang ama.
Pagkatapos mangatay ni Teodor, lalong naghirap ang ating pamilya. Ang kanyang inang si Ludicia ay namasungan sa pananahi sa kansa-kansaman, ang kanyang lola namang si Belena ay gumagawa ng retaso at nagkukumpuni ng damit ng mga kapitbahay. Sa kabila ng hirap, may kakaibang dignidad si Lola Belena. Hindi ito pala simba salita, ngunit bawat bilin nito ay may bigat. Salve, madalas sabihin ng matanda, ang duka pwedeng apihin, pero ang dangal mo, ikaw lang ang pwedeng magpahulog. Hindi iyon lubos na nauunawaan ni Salve noon, pero tumatak iyon sa isip niya. Habang lumalaki siya, napapansin niyang may mga bagay sa kanilang pamilya na hindi pinag-uusapan. Kapag nagtatanong siya kung bakit tila ayaw ng kanyang lola na pumunta sila sa Maynila, lagi itong umiiwas. Kapag binabanggit ng ibang matatanda sa baryo ang apelyidong Montenegro, may kakaibang tono sa kanilang boses, parang may halong awa at takot. Ngunit walang sino mang direktang nagpapaliwanag. Isang gabi, nang malubhana ang karamdaman ni Lola Belena at nakaratay na ito sa banig, tinawag siya nito sa tabi. Salve, buksan mo yung kahon sa ilalim ng aparador. Kinakabahang sinunod iyon ng dalaga. Sa loob ng lumang kahon ay may ilang lumang litrato, kupas na panyo at isang maliit na telang nakabalot ng maingat. Nang buksan niya iyon, bumungad ang isang lumang kwintas. Gintong palawit na may kakaibang disenyo ng araw at sampagita. Lola, kanino po ito? Pinagmasdan siya ng matanda. May halong lukot at paninindigan ng mga mata. Sa dugo natin yan. Hindi nakaimik si Salve. Huwag mo yang ipagbibili, mariing sabi ni Belena kahit hirap huminga. Ano man ang mangyari, itago mo. Darating ang araw, apo. Ito ang magpapatunay kung sino ka. Pero Lola, bakit? Ano po bang ibig ninyong sabihin? Napapikit si Belena at pagkaraan ng ilang segundo ay muling dumilat. Hindi pa panahon. Basta tandaan mo, hindi lahat ng duka ay talagang maliit. May mga pamilyang ibinabalang ng panahon at ng kasinungalingan. Iyon ang huling malinaw na pag-uusap nila bago tuluyang pumanaw ang matanda makalipas ang ilang araw. Mula noon ay itinago na ni Salve ang kwintas sa isang lumang tela. Hindi niya ito isinuot kailanman. Para sa kanya, isa lamang itong alaala ng lola niyang minahal siya sa gitna ng kahirapan. Ngunit mas lalong naging mahirap ang buhay nila pagkamatay ng matanda. Humina ang kita ng kanyang ina at kinailangan ni Salve na tumigil sa pag-aaral ng 1 taon. Noong 21 taong gulang siya, isang kakilala ng kanilang kapitbahay ang nag-alok ng trabaho bilang kasambahay sa Maynila. Mabigat man sa loob, tinanggap niya iyon. Anak, sigurado ka ba? Tanong ni Ludicia noon, hawak ang kamay niya. Baka hindi kakayanin ang buhay doon. Kakayanin ko po, Nay, sagot ni Salve. Mas ayoko pong makita kayong unti-unting nanghihina habang wala akong magawa. Patawarin mo ko kung hanggang dito lang ang naibigay ko sa'yo. Huwag niyo pong sabihin yan. Kayo po ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Iyon ang unang gabi na umiyak si Salve ng tahimik habang nakaharap sa bintanang bus papuntang Maynila. Sa mansyon ng mga Ballesteros, mabilis niyang natutunan ng lahat. Mula sa tamang pagpaplantsa ng imported na damit hanggang sa tamang paraan ng paghahayin ng tsaa sa mga bisita. Hindi siya reklamadora, hindi siya palasagot. Ngunit habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman ang agwat ng kanilang mundo. Minsan, habang naglilinis siya ng sala, nadanta niya si Tyrone Ballesteros na nakahiga sa sofa habang abala sa cellphone. Hoy, ikaw, sabi nito nang hindi man lang tumitingin ng maayos. Pakiabot nga yung remote. Tahimik namang iniabot iyon ni Salve. Saglit siyang tinignan ng binata. Ano nga ulit pangalan mo? Salve po. Ibinaba ni Tyrone ang tingin. Ang tahimik mo naman masyado, nakakailang. Hindi na sumagot ang dalaga. Sa bahay na iyon, natutunan niyang ang sobrang salita ay madalas humahantong sa mas matinding panghahamak. At sa likod ng lahat ng pagtitimpi, may iisa lang siyang panghahawakan,
Ang pag-asa na balang araw, makakaalis din siya sa buhay na iyon nang hindi yuyuko habang buhay. Ngulit habang naglilinis siya ng lumang aparador sa attic isang hapon, nakarinig siya ng mga yabag at tawanan mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Boses iyon ni Verona kasama si Cressida Palanca at ang event stylist na Maeve Andrada. Sigurado akong magiging masaya ang gala, natatawang si Cressida. Pero mas magiging memorable kung may konting entertainment. Exactly, sagot ni Verona. At may perfect akong idea. Si Salve? Natatawang Maeve. Of course, sagot ni Verona. Iimbitahan ko siya. Kunyari reward sa pagiging masipag. Bibihisan natin siya, ihaharap sa mga bisita, tapos tignan natin kung paano siya mabubulol sa hiya. Nagtawanan ng tatlo. Tumigil ang paghinga ni Salve. Nakatayo lamang siya sa tabi ng aparador, hawak ang basahong puti, habang unti-unting lumalamig ang kanyang mga daliri. Masaya yun, dagdag pa ni Verona. Matagal ko nang gustong turuan ang babaeng yan kung saan talaga siya nababagay. Hindi kumilos si Salve, hindi siya umiyak, hindi rin siya nagsalita. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may kung anong gumalaw sa loob niya. Hindi galit, kundi isang tahimik at mabigat na pakiramdam na may paparating na pagbabago. Nang gabing iyon, pagbalik niya sa kanyang maliit na silid, naupo siya sa kama at dahan-dahang binuksan ang lumang kahong dala niya mula probinsya. Kinuha niya ang telang nakabalot at inilabas ang kwintas. Sa ilalim ng ilaw ng mahinang bombilya, kumislap ang gintong palawit na parabang may lihim na matagal nang naghihintay mabuksan. Mahigpit niya itong hinawakan sa kanyang palad. "Lola," pabulong niyang sabi, "ano bang gusto mong ipaalam sa akin?" Bago tayo muling dumiretso sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang kumustahin kayong lahat. Habang ipinagpapatuloy natin ang buhay ni Salve, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar, may mga taong sabay-sabay na sumusubaybay sa isang kwentong puno ng sakit, tiyaga, at mga lihim na unti-unting lumilitaw. Gabing-gabi na nang natapos si Salve sa paghawak sa lumang kwintas na iniwan sa kanya ni Lola Belena. Nakaupo pa rin siya sa gilid ng makipot niyang kama sa maliit na silid sa likod ng kusina, habang ang ilaw ng bombilya ay marahang nanginginig sa kisame. Tahimik ang paligid. Ngunit sa loob niya ay may mabigat na ingay, ang alaala ng mga narinig niyang tawanan ni Rowena, Cressida at Maeve Andrada sa attic. Matagal ko nang gustong turuan ng babaeng yan kung saan talaga siya nababagay. Paulit-ulit iyong umuukit sa isip niya. Huminga siya ng malalim at muling ibinalot ang kwintas sa lumang tela. Ayaw niyang paiyakin ng sarili. Sanay na siyang maliitin, pagtawanan, baliwalain. Pero kakaiba ang pakiramdam ng gabing iyon. Hindi lang dahil alam niyang pinaplano siyang gawing katatawanan sa isang engranding party, kundi dahil pakiramdam niya ay pakilapit na ang isang pangyayaring hindi na niya kayong takasan sa simpleng pananahimik lamang. Kinabukasan, gaya ng dati, maaga siyang nagising, ngunit higit na mabigat ang kanyang pakiramdam. Sa kusina ay abala na si Maring Celia sa paghahanda ng almusal, habang si Berto Laksamana naman ay pumasok mula sa hardin na may dalang paso ng sariwang sampagita para sa altar sa sala. "Parang hindi ka natulog, iha," puna ni Maring Celia habang inaayos ang tuwali sa kalan. "Okay lang po ako," sagot ni Salve, pilit na nungingiti. Hindi kumbinsido ang matandang kusinera. Pag sinabing okay ang isang taong maputla at parang nagdamag na nag-iisip, ibig sabihin hindi okay. Napabuntong hininga si Salve. Saglit siyang tumahimik bago nagsalita. "Aling Celia, may mga tao po bang kahit anong baitang gawin mo talagang gusto ka pa ring maliitin?" Huminto sa paghalo si Maring Celia at tumingin sa kanya. "Meron, lalo na kapag ang tingin nila sa bait mo ay kahinaan." Bahagyang itong lumapit. "Pero tandaan mo, hindi porket tahimik ka, wala kang halaga. Minsan ang mga taong akala nila'y wala kang laban, sila pa ang unang nagugulat." Dumating si Nico sa pintuan ng kusina habang tanga ng susi ng sasakyan. "Salve, mamaya kapag natapos ang utos sa'yo, sabay kitang ihahatid sa Pasig.
Baka gusto mong bisitahin ng nanay mo. Napalingon si Salve sa kanya. Talaga po? Pero baka may ipagawa sa inyo si Sir Rafaelo. May meeting siya buong hapon. Si Tyro naman kasama ang barkada niya, kaya may oras. Saglit siyang nagbaba ng boses. At saka, mukhang kailangan mo yun. Hindi na tumanggi si Salve. Sa totoo lang, mula nang namatay si Lola Belena, ang kanyang ina na lamang ang natitira niyang totoong tahanan. Lumipas ang umaga sa sunod-sunod na utos. Pinapolish ni Rowena ang lahat ng silverware para raw sa nalalapit na charity gala. Pinapaakyat at baba siya ni Crisida na maagang dumating para makipag-chismis kay Rowena habang nagpapadawa ng floral mood boards para sa party. Si Maeve Andrada naman, ang event stylist, ay tila tuwang-tuwang paglaruan ng mga tao sa paligid. "Salve!" Tawagan ni Maeve ng matamis ngunit manuwang na rin. "Pakikuha nga ng sample ng mga tela sa guest room. Bilisan mo ha, baka mamaya tumanda na kami kakahintay." Nagmadali si Salve, ngunit pagbalik niya ay narinig na naman niya ang ilang pabulong na tawanan. "Perfect ang idea mo, Rowena," sabi ni Crisida habang umiinom ng kape. "Imagine mo, maid na ipapaupo sa harap ng diplomat at negosyante. Kahit hindi mo na siya kutyain, siya na mismo ang mahihiya." Sumimsim si Rowena ng te at ngumiti. "Hindi. Gusto ko may impact. Gusto ko yung maalala nila." "Bibigyan mo ba ng gown?" "Siyempre. Pero yung gown na parang pilit na sosyal, para mas halatang hindi bagay." Nagsimulang manginig ang kamay ni Salve, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi siya maaaring sumabog. Hindi siya maaaring mawala ng trabaho, lalo't halos paubos na ang huling perang itinabi niya para sa gamot ng kanyang ina. Nang dumating ang hapon, sinamahan siya ni Nico papunta sa Pasig. Sa loob ng sasakyan ay tahimik lamang siya sa una. Ngulit habang binabaybay nilang daan, napansin ni Nico ang hawak-hawak niyang maliit na paper bag ng gamot at prupas para sa ina. "Masama ba talaga ang pakiramdam ni Aling Ludicia?" tanong nito. "Pabago-bago po," sagot ni Salve. "May mga araw pong nakakabangon siya. May mga araw na konting lakad lang, hinihingal na agad." Saglit na tumahimik si Nico bago nagsalita. "Mahirap ang walang kasiguraduhan, no?" Napangiti ng mapait si Salve. "Opo, pero mas mahirap po yung may kailangan kang iligtas, pero ang liit-liit lang ng kaya mong gawin." Nilingon siya ni Nico sa salamin. "Huwag mong maliitin ang ginagawa mo. Hindi lahat kayang tiisin ng ganyang buhay nang hindi sumasama ang ugali." Pagdating nila sa inuupahang silid ni Ludicia, nadatnan nila ang ina ni Salve na nakaupo sa gilid ng kama, balot ng manipis na kumot kahit mainit ang panahon. Humina ito mula noong huli niya itong nakita, ngunit nang makita si Salve, agad pa ring ngumiti. "Anak," mahina nitong sabi, "napadalaw ka." Lumapit si Salve at niyakap ito ng marahan. "Nagdala po ako ng gamot, Nay, at konting prutas." Tahimik na umalis muna si Nico at sinabing maghihintay na lang siya sa labas para mabigyan ng oras ang mag-ina. Habang inaayos ni Salve ang mga gamot sa tabi ng kama, napansin ni Ludicia ang pagod sa mukha ng anak. "May problema ka?" Umupo si Salve sa silya. "May party po sa bahay ni na Ma'am Verona. Gusto nila akong isama." "Isama?" Nagtaka ang ina. "Hindi po dahil mabait sila." Napayuko siya. "Alam kong gusto nila akong gawing katawa-tawa." Sumikip ang dibdib ni Ludicia. "Anak, bakit po ba parang sanay na sanay tayong pinapahiya?" Hindi iyon na isigaw ni Salve, ngulit ramdam ang sakit sa kanyang tinig. "Bakit pakiramdam ko po mula pa noon, parang may dalang kahihiyan ng apelyedo natin?" Natahimik si Ludicia. Ilang sandali itong hindi makatingin sa anak. "Nay," marahang sambit ni Salve, "may gusto po ba kayong sabihin sa akin?" Dahan-dahang humiga si Ludicia sandali, tila humuhugot ng lakas bago muling bumangon ng bahagya. "Yung kwentas ba? Nasa iyo pa?" Napatingin si Salve sa kanyang bag. "Opo, nasa akin pa." Parang may malalim na alaala sa mga mata ng babae. "Iyang kwentas na yan, hindi ordinaryong alahas. Matagal naming gustong kalimutan ang lahat tungkol doon, pero hindi pala talaga nawawala ang nakaraan." "Kanino po ba talaga iyon?" tanong ni Salve.
Tumingin si Ludicia sa bintana na parang naroon ang mga aninong ayaw pa ring mawala sa kanilang buhay. Sa pamilya natin, sa dugo natin, pero hindi iyon simpleng pamana lang. May kaugnayan iyon sa isang babae. Isang babaeng minsang ipinagbunyi, pagkatapos ay sinira ang pangalan. Napatitig si Salve. Sino po? Bumuka ang labi ni Ludicia, ngunit kasabay niyon ay bigla itong inubo ng malakas. Napahawak siya sa dibdib at tila naubusan ng hininga. Mabilis na tumayo si Salve. Nay, sandali lang. Hinagilap niya ang inhaler at ang gamot na bagong dala. Pumasok si Nico nang narinig ang kaguluhan at tumulong siyang painumin ni Ludicia ng tubig. Ilang minuto ring kinabahan si Salve bago unti-unting kumalma ang paghinga ng kanyang ina. Hindi muna tayo magsasalita, halos parang utos sa lambing ni Nico. Kailangan niyang magpahinga. Ngunit kahit bumalik ang paghinga ni Ludicia sa ayos, naiwan sa dibdib ni Salve ang bitin na katotohanan. May alam ang kanyang ina, may alam ang kanyang lola, at pakilamdam niya, ang kwintas na iyon ay hindi lang alaala, ito ang susi sa isang kasaysayang matagal itinago. Kinagabihan bago siya bumalik sa mansyon, hinawakan ni Ludicia ang kanyang kamay. Anak, bulhong nito, kapag dumating ang araw na kailangan mong isuot ang kwintas, huwag kang matakot. Nay, bakit niyo po sinasabi yan? Tandaan mo lang, minsan ang bagay na matagal mong itinago dahil sa hirap, siya palang magbibigay sa iyo ng lakas. Hindi na iyon na ipaliwanag ni Ludicia. Kailangan na niyang magpahinga at kailangan na ring bumalik ni Salve sa trabaho. Sa mansyon, lalong naging basilo ang sumunod na mga araw. Dumating ang mga suppliers, caterers at florists para sa charity gala. Dumadagsa ang mga kahon ng imported na alak, mamahaling dekorasyon at designer outfits. Sa bawat araw na papalapit ang party, mas lumalala ang tensyon sa bahay. Si Rafaelo Ballesteros ay abala sa mga tawag sa opisina, si Tyrone ay lumalabas kasama ng barkada, ngunit malinaw na sawa na sa kayabangan ng sariling kapatid. At si Verona naman ay halos mabaliw sa gusto niyang gawing perpekto ang gabing iyon. Isang hapon, pinatawag ni Verona si Salve sa walk-in closet nito. Pagpasok ni Salve, naroon si Crisida at si Maeve, kapwa ng ningisi. "Congratulations!" Sabi ni Verona, kunwaring matamis ang boses. Napili kitang isama sa charity gala sa Sabado. Natahimik si Salve. Ako po? Yes, ikaw, putol ni Cresida. Dapat matuwa ka, hindi lahat ng katulong nakakatungtong sa ganong klasing event. Lumapit si Maeve, bit-bit ang isang gown na kulay mapusyaw na asul. Sa unang tingin ay maganda ito. Ngunit nang masdan ng mabuti ni Salve, halatang may kakaibang tabas ang damit. Masikip sa dibdib, mababa ang tahi sa tagiliran at parang sadyang ginawa para magmukhang hindi tama ang sukat. Ito ang susuotin mo, sabi ni Verona. Simple lang, para naman kahit papano, mukha kang tao sa harap ng mga bisita. Pinilit ni Salve ang sarili na huwag mag-react. Opo, ma'am. Isa pa, dagdag ni Verona habang tinititigan siya mula ulo hanggang paa. Huwag kang mag-akalang espesyal ka. Isinasama ka lang para makita mo ang totoong mundo. Baka sakaling matauhan ka kung gaano kalayo ang buhay mo sa amin. Hindi sumagot si Salve. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang katahimikan sa kanyang loob. Hindi na iyon katulad ng dati na basta na lang tatanggap ng sakit. Parang may unti-unting tumitibay sa kanya habang papalapit ang araw ng kahihiyan na inihahanda ng iba para sa kanya. Dumating ang Sabado. Mula umaga pa lamang ay magulo na ang buong mansyon. May mga makeup artist para kay Verona, may stylists para sa dekorasyon at may mga tauhang paruot parito sa paghahanda ng mga mesa at ilaw. Sa sarili niyang maliit na silid, inilatag ni Salve ang gown na ibinigay sa kanya. Katulad ng inaasahan niya, hindi iyon komportable. Halatang hindi ginawa para siya'y gumanda, kundi para siya'y magmukhang pilit. Binuksan niya ang lumang kahon ng kanyang mga gamit. Sa ilalim ng ilang kupas na damit at lumang litrato ay naroon muli ang telang nakabalot sa kwintas. Dahan-dahan niya itong inilabas. Kumislap ang gintong palawit sa liwanag ng hapon.
Wala siyang ibang alahas, wala siyang ibang maaasahang magpaparamdam na hindi siya tuluyang nawawala sa sarili. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Kapag dumating ang araw na kailangan mong isuot ang kwintas, huwag kang matakot. Dahan-dahan niya iyong isinuot sa leeg. Nang sumilip si Maring Celia sa kanyang pintuan, napahinto ito. Salve? Napalingon ang dalaga. Aling Celia? Tinignan ng matanda ang kwintas. Gayan ko lang yan nakita. Pamana po ng lola ko. Ilang segundo iyong tinitigan ni Maring Celia, nara parang may kung anong gustong maalala. Ngulit sa halip na magtanong, ngumiti na lamang siya ng mahina. Bagay sa'yo, hindi dahil ginto siya, kundi dahil para kang mas tumutuwid kapag suot mo. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Nico sa labas ng silid upang sabihing handa na ang mga sasakyan. Sa ibaba ay nagsisimula ng dumating ang ilang maagang panauhin, mga negosyante, kilalang abogado at mga socialite na bantog sa lungsod. Sa malawak na sala ay maririnig ang tunog ng kristal na baso, mahihinang tawanan at mga usapang may halong impluensya at pera. Huminga ng malalim si Salve bago tuluyang bumaba ng hagdan. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang bigat ng mga matang tumitingin, ang nakatagong pang-uuyam at ang lihim na pananabik ng mga taong umaasang mapapahiya siya. Ngunit hindi nila alam, sa simpleng kwintas na nakapatong sa kanyang leeg, may isang katotohanang malapit ng gumising. At sa gabing iyon, sa gitna ng mga milyonaryo at mapagmataas na bisita, may isang bagay na hindi nila kailanmang inaasahan. Ang babaeng inanyayahan para pagtawanan ay siyang magiging sentro ng katahimikan na yayanaging sa buong silid. Bago tayo tumuloy sa ikatlong bahagi ng ating istorya, nais ko munang anyayahan kang samahan ulit ako sa paglalakbay na ito. Habang unti-unti nang bumibigat ang mga pangyayari sa buhay ni Salve, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na kinakabahan, nasasaktan at umaasa na may hustisyang darating para sa ating bida. Huminga ng malalim si Salve habang tuluyang siyang bumababa sa malapad na hagdan ng mansyon ng mga Ballesteros. Sa bawat yabag niya, ramdam niya ang bigat ng mga matang tumitingin, ang nakatagong pang-uuyam at ang lihim na pananabik ng mga taong umaasang mapapahiya siya. Ngulit hindi nila alam, sa simpleng kwintas na nakapatong sa kanyang leeg, may isang katotohanang malapit ng gumising. At sa gabing iyon, sa gitna ng mga milyonaryo at mapagmataas na bisita, may isang bagay na hindi nila kailanmang inaasahan. Ang babaang inanyayahan para pagtawanan ay siyang magiging sentro ng katahimikan na yayanaging sa buong silid. Bago tayo tumuloy sa ikatlong bahagi ng ating istorya, nais ko munang anyayahan kang samahan ulit ako sa paglalakbay na ito. Habang unti-unti nang bumibigat ang mga pangyayari sa buhay ni Salve, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na kinakabahan, nasasaktan at umaasa na may hustisyang darating para sa ating bida. Huminga ng malalim si Salve habang tuluyang siyang bumababa sa malapad na hagdan ng mansyon ng mga Ballesteros. Sa bawat yabag niya, ramdam niya ang bigat ng mga matang tumitingin, ang nakatagong pang-uuyam at ang lihim na pananabik ng mga taong umaasang mapapahiya siya. Ngunit hindi nila alam, sa simpleng kwintas na nakapatong sa kanyang leeg, may isang katotohanang malapit ng gumising. At sa gabing iyon, sa gitna ng mga milyonaryo at mapagmataas na bisita, may isang bagay na hindi nila kailanmang inaasahan. Ang babaeng inanyayahan para pagtawanan ay siyang magiging sentro ng katahimikan na yayanaging sa buong silid. Sinabi ko pong sasama ako, ma'am. Mahinahong tugon ni Salve. Muling sinuyod siya ni Verona ng tingin, mula ulo hanggang paa. Napansin nito ang lumang gintong kwintas sa leeg ng dalaga. Ngunit dahil abala ito sa paniniguro na maayos ang flow ng party, hindi na nito yun pinansin ng husto. Tumayo ka lang sa gilid kapag pinasok ka na namin sa main hall, sabi ni Cressida habang hawak ang isang baso ng champagne. At sana naman, huwag kang masyadong mukhang takot, nakakahiya rin sa amin. Tahimik na lamang si Salve.
Sa loob ng pangunahing bulwagan ay nag-uusap-usap na ang mga panauhin. Naroon ang ilang kilalang pangalan sa mundo ng negosyo at politika. Ang matandang industrialist na si Leo Vilhido Araneta ay nakikitag-usap kay Cipriano Tanseco tungkol sa isang hospital wing donation. Ang kapatid nitong si Doña Mirelda Araneta ay may kausap na ilang matatandang sosyalita, kabilang si Isadora Mergara. Sa isang bahagi naman ng bulwagan ay nakatayo si Attorney Inigo Sarmiento, tahimik ngunit mapagmasid, habang kausap ang ilang kliyente ng pamilyang Ballesteros. Naroon din si Octavius Barameda, ang mayabang na manliligaw ni Verona. Nang makita niya si Salve sa paanan ng hagdan, agad siyang ngumisi. "Ayan na palang surprise entertainment mo," bulong niya kay Verona, ngunit sapat ang lakas para marinig iyon ni Salve. "Akala ko ba mas dramatic?" "Huwag kang mag-alala," pabulong na sagot ni Verona. Hindi pa nagsisimula. Lumapit si Tyrone Ballesteros habang inaayos ang cuffs ng suot niyang itim na suit. Hindi tulad ng kapatid niya, halatang wala itong interes sa drama ng gabi. Ngunit napatingin din siya kay Salve. "Verona, ano ba talagang plano mo? Masyado mo na yatang pinapalaki ang bagay na to." Tumaas ang kilay ni Verona. "Don't start with me tonight, Tyrone. Basta, huwag kang gumawa ng ikakahiya ni Dad. Mas nakakahiya ang maging sentimental sa katulong." Nauwi iyon sa malamig na titigan, ngulit hindi na nagsalita pa si Tyrone. Hangsalip ay lumayo siya at kinuha ang isang baso mula sa roaming waiter. Ilang sandali pa ay tinawag ni Verona ang pansin ng ilang bisita. "Ladies and gentlemen," ani niya sa matamis ngunit palabas na boses. "Bago magsimula ang formal dinner, gusto ko lang ipakilala ang isa sa mga people behind the scenes ng gabing ito. Isa sa mga masisipag naming household staff. We wanted her to experience elegance for once." May ilang magagalang nangiti, may ilang mukhang walang pakialam, at may ilan ding halatang naaaliw sa paraan ng pagsasalita ni Verona. "Come here, Salve," utos nito. Dahan-dahang lumapit si Salve sa gitna ng bulwagan. Naririnig niya ang marahang tugtog ng violin quartet sa isang sulok, ngunit tila lumalabo iyon sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Pinanatili niyang tuwid ang likod at mahinahong ang mukha, kahit ramdam niyang parang anumang sandali ay maaari siyang mapahiya. "So, this is our Salve," ani ni Cressida, kunwaring masaya. "Quiet, hardworking, and well, very provincial." May ilang mahihinang tawanan. Si Octavius naman ay humakbang palapit. "Salve, right? You look different tonight." Tumigil siya sandali, saka ngumisi ng may pang-uuyam. Parang pinilit maging bagay sa lugar. Nagtawanan muli ang ilan. Ngunit hindi yumuko si Salve. Hangsalip ay magalang siyang sumagot. "Pasensya na po kung hindi ako sanay sa mga ganitong pagtitipon, sir. Pero ginagawa ko lang po ang sinabi sa akin." Sa simpleng sagot na iyon ay may kung anong gumalaw sa paligid. Ang ilang bisitang kanina'y natatawa ay biglang natahimik. May dignidad sa kanyang tinig na hindi nila inaasahan. Sa mismong sandaling iyon, lumingon si Doña Mirelda Araneta. Kanina pa siya tila may pinapansing kakaiba sa dalaga. Ngunit ngayong lumapit si Salve sa gitna ng ilaw, mas luminaw sa kanyang mata ang detalye ng suot niyang kwintas. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya agad nakapagsalita. "Leo Vilhido," bulong niya sa kapatid na katabi niya. Napalingon ang matandang industrialist. "Bakit?" Hindi sumagot si Mirelda. Hangsalip ay nakatitig lamang siya sa leeg ni Salve, sa maliit na gintong palawad na hugis araw na kasamang maselang ukit ng sampagita. "Hindi maaari." Halos pabulong niyang sambit. Napansin iyon ni Isadora Vergara. "Mirelda, anong nangyayari?" Hindi na napigilan ni Doña Mirelda ang sarili niya. Dahan-dahang lumapit si Salve, nanginginig ang kanyang mga kamay. Natahimik ang mga tao sa paligid dahil sa biglaang pagbabago ng atmosphere. "Anak," mahinang ngunit nanginginig na sabi ni Mirelda. "Saan mo nakuha ang kwintas na yan?" Natigilan si Salve. Maging si Verona ay napatigil sa kanyang ngiti na may halong panlalais. "Po?" tanong ni Salve. Ang kaninang maingay na bulwagan ay naging halos walang tunog. Maging ang violin quartet ay tila nahinto sa hindi maipaliwanag na tensyon. Muling sumagot si Mirelda. Ngayon ay mas clear ang boses,
ngunit halatang pinipigilan ng kanyang emosyon. Yung kwintas sa leeg mo, kanino yan? Pamana po sa akin ng lola ko. Sagot ni Salve. Bakit po? Dumating si Leo Vigildo sa tabi ng kapatid niya at nang makita niya ng malapitan ng palawit, tila nawalan siya ng kulay sa mukha. Napahawak siya sa likod ng isang upuan. Hindi ako maaaring magkamali, bulong niya. Leo Vigildo? Sabi ni Isadora, ngayon ay siya naman ang lumalapit. Maging si Cipriano Tanseco ay napalingon at napalapit. Si Attorney Inigo, na kanina'y tahimik lamang sa isang sulok, ay nagsimulang magmasid ng mas mabuti. Si Rafaelo Ballesteros naman ay halatang hindi komportable sa direksyong tinatahak ng gabing iyon. Nagkakamali lang kayo. Mabilis na putol ni Verona, pilit ibinabalik ang kontrol. Lumang alahas lang yan, maraming ganyang design. Tumahimik ka, Verona. Mariing sabi ni Leo Vigildo, bagay na ikinagulat ng lahat. Hindi sanay ang mga taong naroon na marinig ang ganong klaseng tono mula sa matandang negosyante. Lumunok si Salve. Galing po ito sa lola kong si Bilena. Sabi niya po, wag ko raw ipagbibili. Darating daw ang araw, magpapatunay ito kung sino ako. Parang may kumawala sa dibdib ni Doña Mirelda nang marinig ang pangalang iyon. Napahawak siya sa bibig at unti-unting napaluha. Belena, anya. Belena Montenegro? Napatitig si Salve. Opo, lola ko po si Belena Montenegro. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang ilang matatandang nasa silid. Si Leo Vigildo Araneta, na kilalang matigas sa mundo ng negosyo, ay biglang napapikit. Nang muling magmulat ng mata, kita na ang pamamasa ng kanyang mga mata. Si Isadora Vergara ay napaupo sa pinakamalapit na silya at napahawak sa kanyang dibdib, tila may alaala ring sumaksak sa kanyang puso. Ako na ang magsasabi. Mahina ngunit mabigat na sabi ni Mirelda habang patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang pingsi. Ang kwintas na iyan ay pag-aari noon ni Serafina Montenegro. Tumigil ang paghinga ni Salve sa pangalang iyon. Hindi niya iyon kailanmang narinig mula sa kanyang ina o lola, ngunit may kung anong pamilyar at malapit sa tunog nito. Sino po si Serafina? Tanong niya, halos pabulhong. Hindi agad nakasagot si Leo Vigildo. Nang muling magsalita, paos ang boses niya. Siya ang babaeng nagligtas ng maraming buhay. Noong nasunog ang lumang Araneta Grand Hotel sa Escolta, mahigit 30 taon na ang nakalipas. Parang biglang lumalim ang gabi sa loob ng bulwagan. Hindi siya basta babae lamang, dugtong ni Mirelda, habang patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang pingsi. Isa siyang mananahi noon sa hotel. Noong magliyab ang lumang West Wing, maraming batang nakulong sa itaas. Habang ang iba'y nagsisigawan at nagsisiksikan palabas, si Serafina ang ilang ulit na bumalik sa loob para ilabas ang mga naipit. Napatingin si Isadora kay Salve, luha niya rin. Isa ako sa mga batang iyon. Napaatras ng bahagya si Salve. Ako rin, ani ni Mirelda habang umiiyak. At ang kapatid kong si Leo Vigildo, siya ang isa sa pinakahuling niligtas. Napatingin ang lahat kay Leo Vigildo. Hindi nito kinayang itago ang emosyon. Bumaba ang ulo niya at tuluyang pumatak ang mga luha sa mukha. Minahal ko si Serafina noon, pero pagkatapos ng sunog, nawala siya at may kumalat na balitang siya raw ang kumuha ng pera ng hotel bago ito nasunog. Sinabi sa amin na tumakas siya, na traidor siya. Hindi iyon totoo. Maring sabi ni Mirelda, matagal ko nang pinagdadudahan pero wala akong lakas noon para labanan ang kwento ng mga matatanda sa paligid namin. Nailing si Cipriano. Kaya pala pamilyar ang simbolo ng araw at sampagita. Yan ang insignia na ipinagawa noon ng ama ninyo para kay Serafina bilang pasasalamat sa pagliligtas sa pamilya. Hindi na makapagsalita si Verona. Si Octavius naman ay unti-unting nawalan ng bating yabang. Si Rafaelo Ballesteros naman ay halatang hindi niya gusto ang direksyong tinatahak ng gabing iyon. Montenegro ang apelido mo kay Salve? Tanong ni Attorney Inigo, ngayon ay seryoso na ang mukha. Opo, sagot niya.
Salve Montenegro po. Tahimik na tumingin si Leo Vigildo sa kanya, saka siya magsalita ng buong bigat ng pagsisisi. Kung apo ka ng Bilena, ibig sabihin kaapu-apuhan ka ni Serafina. Tumuloho pa ang luha ni Mirelda. Diyos ko, kaya pala. Hindi maipaliwanag ni Salve ang kanyang nararamdaman. Parang sabay-sabay na nagbangdaan sa loob niya ng hiya, kalituhan, lungkot at isang kakaibang uri ng panginginig. Ang gabing inakala niyang magiging pinakamasakit na kahiyaan sa buhay niya ay biglang nauwi sa isang revelasyong hindi niya kailanmang iniisip. Nagkamali kami, sabi ni Leo Vigildo, ang boses ay halos wasak na. At kung totoo ang iniisip ko, hindi lamang pangalan ng pamilya mo ang nawala noon, may mga bagay na dapat na ibalik sa inyo. Napalingon si Rafaelo. Leo Vigildo, maybe this is not the time. Hindi? Biglang putol ni Mirelda, bakas ang galit sa gitna ng pagluha. Matagal na naming hinintay ang tamang panahon, Rafaelo. Kung may mga dokumentong itinago ng mga taong konektado sa lumang sunog, ngayon ang panahon para ilabas ang mga iyon. Nanigas si Rafaelo. Hindi man siya tuwirang pinangalanan, halatang may bagay na tumama sa kanya. Sa gitna ng lahat, nanatiling tahimik si Salve. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kwintas sa kanyang leeg at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang hindi pala siya basta nag-iisa sa kanyang pinanggalingan. May kasaysayang nakadikit sa kanyang dugo, may panggalan na matagal pinatahimik. At ngayong gabi, sa harap ng mga taong dapat sana'y tatawa sa kanya, ang katahimikan nila ang naging pinakamalakas na tunog sa buong bulwagan. Ang dalagang inimbitahan upang ipahiya ay hindi napahiya. Sa halip, ang mga nag-aakala na sila ang may kapangyarihan ay napatigil, namutla at napaiyak sa harap ng lihim na bumangon mula sa leeg ng isang simpleng maid. Bago tayo dumiretso sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, gusto ko muna kayong anyayahang muli. Habang lumalalim ang laban ni Salve at unti-unting lumilitaw ang katotohanan, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa bawat lugar na pinanggagalingan ninyo, may mga pusong sabay-sabay na sumusubaybay sa isang buhay na dating minamaliit pero mayo'y unti-unting tumatayo para sa dangal ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng gabing yumanig sa buong bulwagan ng mansyon ng mga Ballesteros, wala nang naging katulad ng dati. Ang mga bisitang kanina lamang ay handang tumawa kay Salve ay isa-isang natahimik at naging maingat sa bawat salitang binibitiwan. Ang mga waiter ay hindi na makatingin ng diretso kay Salve. Tila ba natatakot silang makatagdag pa sa bigat ng sandaling iyon. Ang violin quartet na matagal nang natigil ay hindi na rin muling pinatugtog. Ang gabing dapat sana'y pagyayabang ni Verona bilang host ay nauwi sa isang tahimik, ngulit mabigat na pagbubunyag ng nakaraan. Nakatayo pa rin si Salve sa gitna ng bulwagan, hawak ng marahan ng kwintas sa kanyang leeg. Naroon pa rin ang panginginig sa kanyang dibdib, ngulit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi iyon takot lamang. Parang may halo na itong katatagan, isang uri ng lakas na hindi niya maipaliwanag. Lumapit si Leo Vigildo Araneta sa kanya. Mas mabagal na ngayon ang kilos ng matanda at halatang dinadala nito ang bigat ng alaala. Salve, paos nitong sabi. Kung papayagan ka, gusto kitang makausap. Hindi ngayon para guluhin ka, kundi para maituwid ang matagal ng mali. Hindi agad nakasagot si Salve. Napatingin muna siya kay Doña Mirelda na may luha pa ring namamasa sa mata at saka kay Isadora Vergara na tahimik na nagpupunas ng panyo sa pinggi. Bago pa siya makasalita, sumingit si Rafaelo Ballesteros. Leo Vigildo, I think the girl has had enough for tonight. Nanigas ang mukha ni Mirelda. The girl? Ulit niya sa malamig na boses. Hindi na siya basta the girl, Rafaelo. Apo siya ng babaeng nagligtas sa amin. Halos marinig ang pagtulak ng hangin sa bulwagan sa tindi ng tensyon. Si Verona, na kanina lamang ay punong-puno ng yabang, ay ngayon ay namumutla. Ngulit hindi pa rin mawala ang sama ng loob sa mukha niya. This is getting out of hand, bulong niya kay Cressida, ngulit hindi na ganoon katiyak ang boses niya. Si Cressida, na dalas may isinasagot sa lahat, ay walang masabi.
Sa unang pagkakataon, halatang natakot din siya sa laki ng nangyayari. "Salve," muling sabi ni Leo Vigildo, mas mahinahon. "May mga dokumentong matagal na naming hindi mahanap. May records ng lupa, insurance claims, at kasulatan ng dating hotel. Kapag nahanap ang mga yon, maaaring mapatunayan na ang pamilya ninyo ay hindi lamang ninakaw ng pangalan, kundi pati ng karapatan na dapat ay nasa inyo noon pa." Napakurap si Salve. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Hindi pa nga siya lubos na nakakabangon mula sa revelasyong si Serapina Montenegro ay bahagi pala ng kanyang dugo. Heto at may mas mabigat pang posibilidad na may mas malalim na pandarayang ginawa ganap sa kanyang pamilya. "Ano pong ibig sabihin ninyo?" Mahinang niyong tanong. Si Attorney Inigo Sarmiento ang sumagot. Noong panahong iyon, may ilang pag-aari at settlement na di yumanong inilaan sa pamilya ni Serapina. Ngumit biglang nawala ang mga dokumento matapos kumalat ang kasinungalingang siya raw ay magnanakaw. Kapag mapatunayang huwad ang paratang at may pagtatakpip na nangyari, pwedeng buksan muli ang kaso. Hindi agad nakasagot si Salve. Napatingin siya kay Rafaelo. Bakas sa mukha nito ang pagpipigil. "Sir Rafaelo," sambit ni Mirelda, "may gusto ka bang sabihin?" "Wala," mabilis nitong sagot. "Ang sinasabi ko lang, hindi tayo dapat magpadalos-dalos base sa isang kwintas at ilang lumang alaala." "Hindi lang ito kwintas," putol ni Isadora. "Nakikita ko pa rin si Serapina sa alahas na yan. Siya mismo ang suot niya nung inilabas niya ako sa usok habang umiiyak ako. Hindi ko malilimutan ang mukha niya." Natahimik muli ang lahat. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Tyrone kay Salve. Hindi ito nungingiti, ngunit wala na rin ang dating paghamak sa kanyang tingin. "May sasakyan ka ba pauwi sa silid mo?" tanong nito. Nagulat si Salve. "Nasa likod lang po ng kusina ang kwarto ko." Bahagyang napahiya si Tyrone sa sariling tanong. "I mean, kung gusto mong umalis muna sa hall, pwede kang samahan ni Nico." Tumanggo si Salve. Pagod na siya. Ang gabing inakala niyang magiging simpleng kahihiyan ay naging parang bagyong sumila sa katahimikan ng maraming taon. Makalipas ng ilang minuto, nasa likod na siya ng mansyon. Nakaupo sa maliit na bench malapit sa service area. Humahabol pa rin ang tibok ng puso niya. Maya-maya ay lumapit si Nico. Dala ang isang basong tubig. "Inumin mo muna to," sabi nito. Tinanggap iyon ni Salve. "Salamat." Umupo si Nico sa kabilang dulo ng bench. Hindi ito agad nagsalita. At iyon ang isa sa mga bagay na gusto ni Salve rito. Hindi ito mapilit. Pagkaraan ng ilang sandali, siya rin ang nagsalita. "Kuya Nico, parang hindi ko na po alam ang nangyayari. Minsan ganyan talaga kapag katotohanan na ang humahabol." Tugon nito. Napalingon si Salve. "Natakot ako kanina, pero mas natakot ako ngayon. Kasi pakiramdam ko may mga taong hindi matutuwa na buhay pa ang lihim na yan." Tumanggo si Nico. "Tama ka." Napakunot noo siya. "Naniniwala ka po?" "Matagal na akong nagmamaneho para sa pamilyang ito. Hindi ako pala salita pero hindi ibig sabihin bulag ako. May mga usapan sa lumang garahe noon pa. Pangalan ng mga Araneta, pangalan ng Montenegro, sunog sa eskolta, naririnig ko pira-piraso. Hindi ko alam ang buo pero alam kong may bahid ng takot ang ilang matatandang tauhan noon tuwing nababanggit iyon." Napahawak si Salve sa kwintas. "Ibig sabihin, baka totoo nga." Sa tingin ko, oo. Kinabukasan, mas mabigat ang hangin sa mansyon. Ang mga utos ay hindi na kasing talas, ngunit mas mapanganib ang katahimikan. Si Verona ay hindi bumaba para mag-almusal. Si Crisida ay hindi na rin muling nagpakita. Si Maeve Andrada ay agad umalis matapos ang party at hindi na nagparamdam. Ngulit si Rafaelo Ballesteros ay halatang may iniisip na malalim. Minsan niya lamang masulyapan si Salve sa hallway, ngunit sapat iyon para maramdaman ng dalaga na hindi pa tapos ang laban. Bandang tanghali, dumating si Leovildo kasama si Doña Mirelda, Attorney Inigo at isang lalaking hindi kilala ni Salve. Isang payat at seryosong matanda na may suot na salamin. "Salve,
sabi ni Mirelda. Ipapakilala namin sa iyo si Professor Celestino Vivar. Isa siyang historiador na matagal nang nagsasaliksik tungkol sa lumang mga negosyo sa Escolta at sa sunog sa Araneta Grand Hotel. Magalang na yumuko si Salve. Magandang araw po. Ngumiti ng marahan ang propesor. Magandang araw, Hiha. Pasensya ka na at sa ganitong paraan tayo nagkakilala. Ngunit mahalaga ang pirasong hawak mo. Hindi lang bilang alaala, kundi bilang ebidensya ng isang pamilyang binura sa kasaysayan. Naupo sila sa maliit na family receiving room ng mansyon. Doon, isa-isang inilapad ni Professor Celestino ang ilang lumang kopya ng dyaryo, retrato ng lumang hotel at listahan ng mga empleyado noong panahon. Si Serafina Montenegro, sabi niya, habang itinuturo ang isang kupas na larawan ng mga tauhan ng hotel, ay opisyal na tinukoy sa records bilang seamstress consultant para sa bagong uniform line ng hotel. Ngunit matapos ang sunog, may kakaibang insertion sa archive. Isang report na nagsasabing nawawala siya kasama ang ilang pondo ng hotel. Peke iyon. Madiing sabi ni Mirelda. Hindi ang totoo yun. Tumanggo ang profesor. At iyan ang gusto nating patunayan. Tahimik na nakikinig si Salve habang unti-unting binubuo sa harap niya ang nakaraan ng pamilyang kailanman ay hindi ipinaliwanag sa kanya ng buo. Ang simpleng kahirapan na kinalakan nila ay hindi pala basta kapalpakan ng tadhana. Posibleng bunga iyon ng sinadyang paninira. May alam ba kayo kung sino ang nagpakalat ng maling report? Tanong ni Attorney Inigo. Hindi agad sumagot ang propesor. Sa halip, ay tinignan niya muna si Rafaelo na nooy ay kakapasok lamang sa silid at nagkunwaring wala siyang interes sa pag-uusap. Ang finance officer ng hotel noon ay si Gaston Ballesteros. Biglang bumigat ang hangin. Napatigil si Tyrone na kanina lamang ay papasok sana para kumuha ng isang folder. Lolo? Tanong niya. Napakumyom ng kamay ni Rafaelo. That proves nothing. Hindi pa, sabi ng profesor. Pero ito ang unang piraso. Ang mas mabigat, may record ng emergency property transfer na naganap ilang buwan matapos ang sunog. At ang dokumentong iyon ay pirmado rin ng isang Ballesteros. Napatingin si Salve kay Rafaelo. Hindi siya nagsasalita, ngunit unti-unti nang lumilinaw sa kanya kung bakit tila natatakot ang amo niya sa direksyong pinatahak ng usapan. Hindi nagtagal ay nagpaalam ang grupo, dalang pangakong sisimulan agad nila ang legal at historical review ng mga dokumento. Ngunit sa sandaling nagsasara na ang pinto, narinig ni Salve ang malamig na boses ni Verona sa likod niya. Masaya ka na ba? Napalingon siya. Nakatayo si Verona sa hagdanan, wala na ang dating kinang ng pagmamataas, ngunit naroon pa rin ang lason sa mga salita. Ma'am Verona, tumigil ka. Bumaba ito ng hagdanan, titig na titig sa kanya. Alam mo bang isang gabi lang, nasira mo ang lahat? Ang party ko, ang pangalan namin, pati ang tingin sa akin ng mga taong dapat humahanga sa akin. Hindi sumagot si Salve. Gusto mo ba talaga ng hustisya o gusto mo lang makatikim ng buhay na hindi sa'yo? Mas tumuwid si Salve. Dati, sa ganitong tono ni Verona, agad siyang uurong. Ngunit ngayon, iba na. Hindi ko po hiningi ang nangyari kagabi, sabi niya ng mahinahon. At lalong hindi ko hiningi ang nangyari sa pamilya namin noon. Napangisi si Verona, ngunit pilit. Talaga? Kasi mukha kang natutuwa. Doon na tumingin ng diretsyo si Salve sa kanya. Hindi ako natutuwa sa sakit ng kahit sino, Ma'am Verona. Pero kung may katotohanang matagal ng nilibing, hindi po kasalanan ng taong buhayin iyon. Natahimik si Verona, tila hindi sanay na sinasagot ng ganoon. At kung may nawala man kagabi, duktong ni Salve, hindi po ako ang may kasalanan. Baka matagal na po iyong nawawala, ngayon lang nakita. Hindi na nakapagsalita si Verona. Umakyat itong muli sa hagdanan, mas mabilis kaysa pagbaba niya, halatang naningnig sa galit. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula na nga ang mga unang hakbang ng investigasyon. Paulit-ulit na pinapapunta ni Salve ni na Attorney Inigo at Professor Celestino para sa mga tanong tungkol kay Belena at Ludicia. Dinalaw rin nila ang ina niyang si Ludicia sa Pasig. Sa kabila ng kahinaan nito,
Mas luminaw ang ilan sa mga detalye ng nakaraan. Si Belena nga ay anak ni Serafina. Matapos masira ang pangalan ng kanilang pamilya, nagpalipat-lipat sila ng tirahan at tinuruan ng sariling mabuhay ng tahimik upang hindi na madamay sa gulong hindi nila kayang labanan. Habang lumalalim ang usapin, mas naging malinaw rin na hindi lahat ay gustong lumabas ang katotohanan. Ilang araw matapos makuha ng abogado ang ilang lumang records, may isang kahina-hinalang lalaking nagtangkaraw sumilip sa lumang storage office ng Araneta Archives. May ilang tawag ding hindi nagpapakilalang ipinarating kay Mirelda na tigilan na ang paghuhukay sa nakaraan. Minsan, pauwi si Salve mula sa Pasig nang sabihin ni Nico, mag-iingat ka mula ngayon. Bakit po? Dahil kapag may katotohanang may kayang magpabagsak ng pangalan at pera ng tao, may mga desperadong gagawa ng paraan para manatiling nakabaon iyon. Napatingin siya sa bintana ng sasakyan. Sa labas ay dumaraan ang siyudad, mga ilaw, billboard, mga taong abala sa sariling laban. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang gulong papasukin niya. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi na siya maaaring umatras. Dahil ang dalagang minsang tinuruan lamang tumahimik at magtiis, ay unti-unti nang natututong magsalita. At ngayong alam na niyang ang hirap ng kanilang pamilya ay maaaring bunga ng isang napakalaking kasinungalingan, handa na siyang ipaglaban hindi lamang ang sarili niya, kundi ang pangalang Montenegro na matagal nang ikinubli sila sa takot at kahihiyan. Bago tayo tumuloy sa huling bahagi ng ating istorya, nais ko munang kayong samahan sa isang mas tahimik ngunit mas mabigat na sandali. Habang papalapit na tayo sa wakas ng laban ni Salve at ng kanyang pamilya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat lugar na pinanggagalingan ninyo, may mga pusong sabay-sabay na umaasang makita kung paano ang matagal ng inapi ay maaari ring makatindig, lumaban, at makuha ang hustisyang ipinagkait sa kanila ng panahon. Mula nung nagsimulang hukayan ni na Attorney Inigo at Professor Celestino ang lumang kasaysayan ng Araneta Grand Hotel, tila tuluyan nang nabuksang ang pintong matagal nang ikinandado ng takot, kasinungalingan at kapangyarihan. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan para kay Salve Montenegro. Sa araw, patuloy pa rin siyang namamasukan sa mansyon ng mga Ballesteros, ngunit hindi na katulad ng dati ang lahat. Hindi na siya sinusundan ng utos na may pang-aanista sa bawat hakbang. Hindi na rin siya basta-basta sinisigawan ni Verona sa harap ng mga bisita o tao. Ngunit ang katahimikang pumalit sa dating panghahamak ay hindi nangangahulugang ligtas siya. Sa katunayan, mas mapanganib iyon. Dahil sa likod ng mahihinang boses at pilit na pag-iwas ng tao sa mansyon, ramdam niyang may mga matang nagmamaspas, naghihintay, at umaasang madudurog din siya. Isang gabi, matapos niyang dalawin ang kanyang inang si Ludicia sa Pasig, nagmamaneho si Nico pabalik sa mansyon nang napansin nitong tila may sasakyang sumusunod sa kanila. Salve, mahina nitong sabi, hindi inaalis ang tingin sa rearview mirror. Manatili ka lang na kalmado. Napakunot noo siya. Bakit po? Huwag kang lilingon agad. Ngulit hindi na napigilan ni Salve ang sariling sumilip sa bintana. Sa layong ilang metro, may itim na van na kanina pa pala kasunod ila. Hindi iyon basta sasakyan lamang. Habang lumiliko sila, lumiliko rin iyon. Habang bumabagal sila, bumabagal din. Kuya Nico, kapit ka lang. Mabilis na nagpasok si Nico sa isang mas maliwanag na kalsada at dumiretso sa isang gasolinahan na bukas pa kahit gabi na. Nang makapasok sila roon at may ilaw at mga taong nakakita sa paligid, biglang dumiretso ang van at hindi na huminto. Hindi agad nakapagsalita si Salve. Sinabi ko na sa'yo, hindi lahat matutuwa na buhayin ng katotohanan. Pagdating nila sa mansyon, agad nilang ipinagbigay alam ang insidente kay Leo Vilhildo Araneta at kay Attorney Inigo. Kinabukasan, lalo pang pinalakas ang pagkuha nila ng mga ebidensya. Maging si Doña Mirelda ay naging mas determinado. Araw-araw tila may bagong detalye na lumalabas. Mga lumang sulat, resibo, xerox ng insurance claims at testimonyang matagal nang hindi pinapansin dahil sa impluensya ng pamilyang Ballesteros noon. Ang pinakamabigat na revelasyon ay dumating nang matagpuan ni Professor Celestino ang isang lumang ledger sa bodega ng isang nagsarang accounting firm sa Binondo. Nandoon ang pirma ni Gaston Ballesteros at ang tala ng hindi maipaliwanag na paglilipat ng pondo ilang araw bago ang sunog sa hotel.
Higit pa roon, may kalakip na liham mula sa isang junior accountant noon na nangangalang Mateo Lorin, kung saan malinaw nitong isinulat na hindi si Serafina Montenegro ang kumuha ng pera. Sa katunayan, siya pa raw ang sumubok magbabala tungkol sa mga wiring at problema ng safety inspection ng hotel, ngulit pinatahimik siya. At makalipas ang ilang linggo matapos ang sunog, bigla siyang nagbitiw at nawala sa mga lumang records. Nang mabasa iyon ni Attorney Inigo, agad itong tumingin kay Leo Vilhildo. Ito na ang pinakamabigat, sabi ng abogado. Hindi na ito purong alaala o haka-haka, may documentary trail na tayo. Napaupo si Mirelda, hawak ang dibdib. Diyos ko, ibig sabihin alam ng ilang tao noon na inosente si Serafina. Oo, sagot ng profesor, at mas malala pa roon, posibleng ginamit ang kaguluhan ng sunog para ilihis ang sisi at itago ang pandaraya sa pera. Napatungo si Leo Vilhildo, halatang tinataga siya ng pagsisisi sa bawat bagong pirasong lumalabas. Kung naging mas matapang lang ako noon, hindi na niya natapos ang sasabihin. Samantala, sa mansyon ng mga Ballesteros, tuluyan nang nagsimulang mabiak ang dating mukhang perpektong pamilya. Si Tyrone na laging walang pakialam ay nagsimulang magtanong ng direkta sa ama niyang si Rafaelo. Isang gabi, habang nagliligpit si Salve ng mga baso sa dining room, narinig niya ang kanilang pagtatalo mula sa study. Dad, tell me the truth, mariing sabi ni Tyrone. Alam mo ba ang ginawa ni Lolo Gaston? Wala kang dapat pakialaman, malamig na sagot ni Rafaelo. Wala, pangalan natin ang nasasangkot dito. Ang hindi mo naiintindihan, Tyrone, may mga bagay na kailangang manatiling nakabaon para hindi masira ang buong angkan. Angkan? Natawang bapait si Tyrone. So mas mahalaga sa iyo ang apelido kaysa katotohanan? Nagtais ang bagang ni Rafaelo. Huwag mo kong kausapin ng ganyan. Kung totoo ang mga dokumentong lumalabas, Dad, baka kaya tayo yumamang ng husto dahil may ibang pamilyang sinira ang mga nauna sa atin. Hindi na nasundan pa ni Salve ang usapan dahil napansin siya ng isa sa mga kasambahay at mabilis niyang iniwasan ang sarili. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. Unti-unti nang gumurong ang katahimikang pinaghaharian ng mga Ballesteros. Mas matindi ang pagbagsak ni Verona. Noong una, akala niya'y lilipas din ang lahat. Ngunit nang nagsimulong magsulputan ng usapan sa business circles, charity boards at social events saan dati siyang hinahangaan, siya mismo ang nakaranas ng paglayo ng mga tao. Hindi na siya gaanong kadaling lapitan. Si Cresceda na dati naging nasa tabi niya ay naging mailap. Si Octavius Barameda na akala niya ay magiging sandalan niya ay nagsimulang magdahilanan na busy daw sa damage control ng sariling pangalan. Isang hapon, nadatnan ni Salve si Verona na nag-iisa sa veranda, walang make-up at tila tulala. Hindi niya balak lumapit ngunit siya ang tinawag ng dalaga. Salve? Huminto siya. Ma'am? Mabagal na tumingin si Verona sa kanya. Masaya ka na ba? Tignan mo ako mayon. Lahat sila iniiwasan na ako. Hindi sumagot agad si Salve. Sabihin mo, pilit na saad ni Verona. Hindi ba ito ang gusto mo? Doon nagsalita si Salve ng mahinahon. Hindi ko po ginusto ang pagbagsak ninyo, Ma'am Verona. Ang gusto ko lang po ay malaman ng totoo. Napangiti si Verona, ngunit malungkot at wasak iyon. Madali mong sabihin, ikaw ang kinakampihan nila ngayon. Hindi kumibo si Salve sa ilang segundo. Pagkatapos ay tumingin siya sa malayo. Sa harding minsang nilinisan niya ng nakayuko at tahimik. Hindi po madaling maging ako. Hindi po madaling lumaki na parang may kasalanan ng apelyido mo, kahit wala ka namang alam. Hindi po madaling makita ang nanay mong nagkakasakit habang ang tanging kaya mo lang ay magtrabaho at magtiis. Kung may kumakampi man po sa akin ngayon, baka dahil unang beses pa lang may nakinig. Hindi na nakapagsalita si Verona. Sa unang pagkakataon, wala siyang naisagot. Pagkaraan ng ilang buwan, formal nang dinala sa korte at sa ilang ahensya ang mga bagong ebidansya. Naging mabalasik ang proseso. May mga lumang record na kailangang kumpirmahin. May mga testimonyang kailangang balikan. Ngulit dahil sa pagsisikap ni na Attorney Inigo, Professor Celestino, at sa impluensyang ginamit ni na Leo Vigildo at Mirelda, hindi para itago, kundi para ituwid ang mali. Unti-unting nanaig ang malinaw na larawan ng nakaraan. Si Serafina Montenegro ay hindi magnanakaw. Siya ay isang babaeng nagligtas ng maraming buhay sa gitna ng sunog, pagkatapos ay ginawang scapegoat ng mga lalaking gustong itago ang sariling pandaraya at kapabayaan.
At dahil sa maling paratang na iyon, ang kanyang pamilya, kabilang sina Belena, Ludicia at kalaunan si Salve, ay bumagsak sa hirap at tahimik na nagdala ng hiya na hindi naman kanila. Nang tuluyang kilalanin ng korte ang bigat ng mga dokumento, iniutos ang pagsisiyasat sa ilang ari-ari ang konektado sa lumang fraud records. Kasabay nito, may initial settlement na inilaan para sa pamilya Montenegro bilang pagsisimula ng civil redress. Hindi man ito kayang ibalik ang mga dekadang nawala sa kanila, malinaw itong unang hakbang ng pagwawasto. Nang ibalita ito kay Ludicia, napaiyak ang mahina ng babae sa kama ng ospital. Anak, akala ko mamamatay akong hindi nalilinis ang pangalan ni Inang Belena at ni Serafina. Umiyak din si Salve. Nay, hindi na po tayo magtatago. Sa tulong ni Leo Vigildo, nabayaran ng buong gamutan ni Ludicia. Inilipat siya sa mas maayos na ospital at kalaunan sa isang tahimik na bahay na may maliit na bakuran sa Quezon City, malayo sa ingay ng dati nilang inuupahan at malapit sa klinik na regular niyang pupuntahan. Hindi iyon marangya, ngunit malinis, maliwanag at may dignidad. Sa unang gabi nila roon, hindi mapigilan ni Salve ang maiyak nang makita ang sarili niyang ina na nakangiti habang nakaupo sa tunay na hapagkainan na sila mismo ang may-ari. Anak, parang hindi ko na kailangang matakot matulog. Iyon ang isa sa pinakamahalagang tagpo ni Salve. Hindi pera ang unang tumama sa kanya, hindi luho, kundi ang tahimik na kasiguraduhan na sa wakas, ang kanyang ina ay makakahinga sa isang tahanang hindi inuupahan kada buwan sa pangamba. Ngunit higit pa sa pera ang pagbabagong dumating. Tinupad ni Leo Vigildo ang pangako niyang paghingi ng tawad sa paraang higit sa salita. Sa tulong ni Mirelda at Isadora, itinatag nila ang Serafina Legacy Foundation, isang institusyong tutulong sa mga kasambahay, mananahi, biyuda at mga anak ng maralitang pamilya na gustong makapag-aral o makapagsimula ng maliit na kabuhayan. At nang ialok ito kay Salve ang posisyong mamahala sa community arm nito, hindi siya agad sumagot. Ako po? Gulat niyang tanong. Oo, sabi ni Mirelda. Walang mas nararapat. Ikaw ang buhay na patutuo ng dahilan kung bakit kailangang itatag ito. Pero hindi po ako sanay sa mga ganyang trabaho. Ngumiti si Attorney Inigo. Matututunan mo at hindi mo kailangang gawing mag-isa. Nag-aral si Salve sa gabi sa tulong ng scholarship na ibinigay ni Leo Vigildo. Sa araw naman ay dahan-dahan niyang inaral ang pamamalakad sa foundation. Tinulungan siya ng isang mabait na program officer na si Clarice Dizon, ng accountant na si Ben Hormapa at ng field coordinator Natalia Roses. Unti-unti, lumawak ang kanyang mundo. Hindi na siya basta kasambahay lamang na naglilinis sa sulok ng mayayamang tahanan. Siya na ngayon ang nagdedesisyon kung paano tutulungan ng mga babae na minsang katulad niyang nawalan ng boses. Makalipas ang halos 2 taon, dumating ang pinakamahalagang seremonya. Sa mismong lugar sa kung saan nakatayo minsan ng lumang Araneta Grand Hotel sa Escolta, nagtayo ng maliit na monumento para kay Serafina Montenegro. Hindi ito engranding rebulto ng karangyaan, kundi isang marangal at eleganteng alaala ng isang babaeng piniling bumalik sa apoy para iligtas ang iba. Naroon sina Leo Vigildo, Mirelda, Isadora, Cipriano, Attorney Inigo, Professor Celestino, Nico, Maringcelia, Berto, Ludicia, Tyrone, at marami pang taong naging bahagi ng pagbangon ni Salve. Ang ilang reporters ay tahimik lamang nakapwesto, ngunit hindi iyon ang sentro ng araw na iyon. Ang sentro ay ang pagbawi ng isang pangalan. Nang magsalita si Leo Vigildo sa harap ng lahat, hindi na siya ang makapangyarihang negosyanteng kilala sa matigas na boses. Isa siyang matandang lalaking pagod sa bigat ng pagsisisi. Maraming taon akong nabuhay na tahimik. Hindi dahil wala akong naaalala, kundi dahil pinili kong hindi kalabanin ang kasinungalingang mas madaling tanggaping noon. Si Serafina Montenegro ang nagligtas sa amin. Pero sa halip na ipagtanggol siya, hinayaan naming masira ang kanyang pangalan. Ngayon, sa harap ninyong lahat, humihingi ako ng kapatawaran sa kanyang mga inapo.
Pagkatapos noon, sa ikinagulat ng marami, dahan-dahang lumuhod si Leovigildo sa harap ni Salve at ni Ludicia. "Patawarin ninyo kami." Napaluha si Ludicia. Maging si Mirelda ay hindi na napigilang umiyak. Si Isadora ay tahimik na nakayuko, nagdarasal marahil sa sariling paraan. Hindi na pinatagal ni Salve ang sandali. Lumapit siya at inalayayan ng matanda na tumayo. "Hindi ko po mabubura ang lahat ng nangyari," sabi niya. Basag ang boses sa dami ng emosyon. "Pero hindi ko rin po gustong dalhin habang buhay ang galit. Kung ang katotohanan ito ay magbibigay ng kapayapaan kina Lola Belena at kay Serafina, sapat na po iyon para magsimula tayong ayusin ng bukas." Matapos ang seremonya, pinasinayaan ang unang livelihood center ng Serafina Legacy Foundation. May sewing classes para sa mga biyuda, skills training para sa kasambahay na gustong magnegosyo, at scholarship assistance para sa kanilang mga anak. Sa halip na magtapos ang kwento sa simpleng paghihiginti o pagbagsak ng mga mayayaman, mas pinili ni Salve na maging simula ito ng mas malaking kabutihan. Sa kabilang dulo naman ng buhay ng mga Ballesteros, tuluyan ang nagbago ang kanilang kapalaran. Si Rafaelo ay napilitang umurong sa ilang posisyon at harapin ng mga legal at pampamilyang implikasyon ng pangalan nilang nadungisan. Si Verona, matapos malayo sa mga dating kaibigan at maiwan ni Octavius, ay natutong mabuhay ng hindi sentro ng atensyon. Hindi sila winasak ni Salve sa paraan ng paghihiginti. Ang totoo, ang sarili nilang nakaraan at yabang ang unti-unting sumira sa kanila. Isang hapon, mahigit 2 taon na mula nang nangyari ang gabing iyon sa charity gala, bumisita si Verona sa foundation ng walang anunsyo. Simple lamang ang kanyang suot at wala na ang dating matulis na tingin sa mga tao. "Pwede ba kitang makausap?" tanong niya kay Salve. Dinala siya ni Salve sa maliit na opisina. Tahimik muna silang pareho. "Ayoko nang paikutan pa," sabi ni Verona sa wakas. "Mali ako noon. Hindi lang sa'yo, kundi sa paraan ng pagtingin ko sa mga taong hindi kasing yaman namin." Hindi agad nagsalita si Salve. "Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako, pero gusto kong magsimula sa pagsasabi na alam ko na ngayon kung gaano ako kalupit." Malumanay ang sagot ni Salve. "Hindi ko po makakalimutan ang magaginawa ninyo. Pero kung totoo pong gusto ninyong magbago, nasa inyo na po yon." Tumanggo si Verona. Hindi sila naging magkaibigan, ngunit sa pag-alis nito, malinaw na may isang pinto ng kapayapaan na nabuksan, hindi para balikan ang nakaraan, kundi para tuluyan na itong hindi hayaang kontrolin ng kinabukasan. Nang gabing iyon, umuwi si Salve sa bahay nila ng kanyang ina. Nasa kusina si Ludicia, maingat na nag-aayos ng hapunan. Dumating din sina Maring Celia at Berto na may dalang tinapay at prutas, habang si Nico naman ay sumunod na may dalang maliit na kahon ng pastries. "Ang dami naman nito," natatawang sabi ni Ludicia. "Special day," sabi ni Nico. 2 taon na mula nung unang tumindig si Salve sa gabing akala nilang mapapahiya siya. Napangiti si Salve. Umupo silang lahat sa hapagkainan. Walang crystal na chandelier, walang imported na alak, walang plastic na tawanan ng mga sosyal. Ngunit naroon ang bagay na mas mahalaga: kapayapaan, dangal, at mga taong tapat ang tingin sa isa't isa. Pagkatapos kumain, lumabas si Salve sa maliit nilang bakuran. Tahimik ang gabi. Sa kanyang palad ay hawak niya ang lumang kwintas ni Serafina. Hindi na iyon lihim na dapat itago. Hindi na rin iyon simpleng alaala lang ng sakit. Isa na itong sagisagag ng katotohanang kahit gaano katagal ibao ng isang pangalan sa putik ng kasinungalingan, darating at darating ang araw na muli itong sisikat. Lumapit si Nico at tumayo sa kanyang tabi. "Tahimik ka." "Iniisip ko lang," sabi ni Salve, nakatingin sa langit. "Kung nakita kaya ni Lola Belena ang lahat ng ito, matutuwa kaya siya?" "Sigurado ako,
Kasi hindi lang ninyo nabawi ang pangalan ninyo, ginawa ninyo pa iyong daan para makatulong sa iba. Napangiti si Salve at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, magaan ang ngiti niyang iyon. Ang dalagang maid na inimbitahan noon sa party para ipahiya ay hindi lamang nakaligtas sa kahihiyan. Nabawi niya ang dangal ng kanyang pamilya. Napaginhawa niya ang buhay ng kanyang ina. Naibalik niya sa kasaysayan ng pangalan ni Serafina Montenegro. At higit sa lahat, pinatunayan niyang ang isang taong sanay maliitin ng mundo ay maaari pa ring maging ilaw sa marami. Sa wakas, natapos na din ang mahabang gabi ng pamilya Montenegro. At sa pagsikat ng bagong umaga, ang pangalang minsang bumulong lamang sa sakit at kahihiyan ay naging pangalan na ngayon ng tapang, katotohanan at marangal na pagbangon.